Isa sa mga importanteng partnership ng Pilipinas in terms of military ay USA. Narinig din natin na meron ding partnership ang Pilipinas at ang Australia. Meron ding mga isinasagawa na military exercises at malaking pondo ang kinakailangan dito. Nagbibigay din ang Amerika at Australia sa Pilipinas ng mga armas pandigma, subalit ang iba rito ay mga pinaglumaan na. Ngunit alam nyo ba na ang isa sa mga pinaka-importanting partnership ng Pilipinas in terms of military ay ang Israel? Tama ang inyong narinig, Israel, the milk and honey, the promised land o yung angkan ni Jacob. Malaking pondo ang ibinibigay ng Israel sa Pilipinas upang tulungan ang military system ng Pilipinas. Nagbibigay din ito ng mga makabagong armas sa Pilipinas kasama na ang mga intelligence apparatus. Sa buong mundo, kilala ang Israel sa pagiging isa sa mga bansa na merong advanced at high-tech na intelligence system. Nagfo-focus kasi ang Israel sa pagpapalakas ng kanilang armas depensa sapagkat wala silang choice, kinakailangan nilang palakasin ang kanilang depensa sapagkat halos lahat mga bansa na katabi nito ay naglalayon na sila ay pulbusin. Isa ito sa dahilan kung bakit halos lahat ng kanilang economic profit ay napupunta sa kanilang pagdevelop ng arm system. Dahil kapag hindi nila ito gagawin, ay madali silang mapapaalis sa kanilang lugar, lalong-lalo na merong mga militanteng grupo na nais lang pulbusin gaya ng Hamas, ng Hezbollah at ng Houthis. Kaya pinagfokusan ng Israel ang kanilang mga armas pandigma. Maraming mga bansa ang nais na kumopya sa technology ng Israel in terms of armed defense, tulad ng bansang China at maging ang India. Merong mga pagkakataon na ang India at China ay kapwa mga kaibigan ng Israel habang panahon na ang nangyari, at ang mga benefits na nakuha ng India at China sa pagiging kaibigan ng Israel ay nakakuha sila ng idea sa Israel sa kanilang arm innovation. Isa rin sa mga inaasahan ng Pilipinas upang mapaangat at mapalakas ang defense system ng bansa ay ang ASEAN Union. Subalit alam niyo ba mga kaibigan na napakalaki ng tulong ng Israel upang mapalakas ng Pilipinas ang kanyang defense system at maging ang mga armas pandigma nito? Tulad ng dalawang barkong ito, ang tawag dito ay FAEC-M o yung tinatawag na Fast Attack Interdiction Missiles. Brand new ito na ibinigay ng Israel. Ito ay nangyari sa panahon ng dating presidente ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte taong 2019. Ayon sa Philippine Navy spokesperson na si Captain Benjo Negranza, ang barko na kanilang natanggap mula sa Israel ay hindi lang bastang barko sapagkat sa loob nito ay kumpleto na ng kagamitan, may missiles na at iba pang mga bagay na kinakailangan. Nagagamit din ito ng Pilipinas sa pagpapatrolya sa mga isla na sakop ng Pilipinas, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. At alam nyo ba mga kaibigan na unang na-deliver ang dalawang barkong ito, subalit pagkaraan ng ilang buwan ay sumunod na naman ang ilang 7 mga barko katulad nito. Ibig sabihin, 9 ang naibigay ng Israel. At take note, hindi ito pinaglumaan kundi ito ay mga bago. Kung iisipin, ang lupain ng Pilipinas at ang lupain ng Israel ay kapwa napakalayo sa bawat isa. Subalit, hindi naging hadlang ang distansya ng Pilipinas at Israel at napanatili nito ang magandang pagkakaibigan ng dalawang bansang ito. Hindi nagdalawang isip ang Israel na mag-donate ng mga napakamahal na mga barkong ito. Napakaganda ng pagkakaibigan ng Israel at Pilipinas. Ang Israel ay tumatanaw ng utang na loob sa Pilipinas dahil during the Holocaust, ang bansang tumanggap sa mga Hudyo bilang refugees ay ang Pilipinas during the presidency of Manuel L. Quezon. Kaya nang ma-establish na ang Israel, gumawa ito ng isang monumento na tinatawag na Open Door. Ito ay upang pasalamatan ang mga Pilipino sa kabutihan na ginawa ng Pilipinas sa Israel noong unang panahon. Ang mga makabagong Pilipino ngayon ang tumatamasa sa mga magaganda namang sukli na isinasagawa ng Israel sa Pilipinas. Ang Pilipinas
at Israel ay nagfo-focus ngayon sa military innovation. Malaking bagay ito sa Pilipinas dahil ang pagiging partner ng Israel. Dahil kung gaano ka-high-tech ang Israel sa kanilang kagamitan, ay ibinabahagi naman ito sa Pilipinas. Ibig sabihin, ang kagamitan ng Pilipinas in terms of military ay nagiging makabago rin. Noong ang Pilipinas ay naghahanap ng isang magandang partner upang ma-modernize ang military system ng Pilipinas, nang mag-usap ang Pilipinas at Israel, hindi nahirapan ang Pilipinas sapagkat magaan din ang loob ng Israel sa Pilipinas. At upang ating maintindihan ng mabuti, sa pagiging partner ng Pilipinas at Israel, ano naman ang makukuha ng Israel sa Pilipinas? Ibig sabihin, ano naman ang exchanging partnership ng dalawang bansang ito? Ito ay isang napakagandang tanong upang ating maintindihan ng lubusan. Dahil ang pagiging partner ng Pilipinas sa Israel ay hindi lang partner ng shaking of hands at signing of papers. Ito ay dahil sa state-of-the-art military hardware. Una riyan ay ang mga tangke. Sa mahabang panahon, ang Pilipinas ay gumagamit ng mga tangke subalit ito ay mga outdated na. At matagal na panahon na ito ay ginagamit at kinukumpuni na lang kung merong mga sira. Subalit, nagbago ito noong naging partner ng Pilipinas ang Israel. Marami ng mga report ang naibalita na ang Philippine Army ay tatanggap ng 30 mga bagong Israeli tank. Hindi lang basta-bastang mga tangke ito sapagkat ito ay high-tech. Noong December 20, 2022, alas 10 ng umaga, ang Pilipinas ay nakatanggap ng tangke na kung tawagin ay Sabra Light Tank. Ito ay isang upgraded tank na mula sa Israel. At hindi lang tangke ang natanggap ng Pilipinas mula sa Israel. Tumanggap din ito ng Spider Air Defense System. At alam naman natin na ang air defense system ay isang napakalagang bagay sa lahat ng bansa sa buong mundo. Napaka-importante nito. Ibinigay lang ito ng Israel. Mas lalong effective ito sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang Pilipinas ay binubuo ng maraming islands. Hindi katulad ng ibang mga bansa na sila ay buo, hindi sila hinihiwalay ng iba't ibang isla, hindi katulad ng Pilipinas. At napakalaki ng maitutulong ng Spider Air Defense System sa Pilipinas in every province nito. Madali nitong madefensahan ang mga probinsya na mayroon nito kung merong isinasagawa na airstrike. May kamahalan ang bagay na ito, subalit hindi nagdalawang isip na magbigay ang Israel sa Pilipinas. At alam nyo ba, sa pagtatapos ng 2022, maliban sa Israel, 2 bansa lamang sa Southeast Asia ang meron nito. Ito ay ang Pilipinas at ang Singapore. Nagkaroon lang ang Pilipinas nito dahil sa ibinigay ng Israel. At alam nyo ba na ang project nito ng Pilipinas at Israel ay nagkakahalaga ito ng 6.8 billion pesos. Kahit na ganito kalaki ang project na ito, ay malaki pa rin ang nasave ng Pilipinas. At maliban sa mga tangke at Spider Air Defense System, ay tumulong din ang Israel sa Pilipinas sa maritime nito. Isa sa mga branches ng defense ng Pilipinas ay ang Philippine Navy. Isa ito sa umaangat at na-modernize ng Pilipinas dahil sa tulong ng ibang mga bansa gaya ng Israel. Ibinalita ng Square Philippines na ang Israel ay nag-turnover ng isang upgraded shipyard sa Philippine Navy. Kaya ang isang branch ng defense ng Pilipinas na kung tawagin ay Philippine Navy ay isa ngayon sa mga upgraded dahil ang isang shipyard mismo ng Israel ay ibinigay sa Pilipinas. Ano naman ngayon kung merong shipyard na ibinigay ang Israel sa Pilipinas? Ang shipyard na ito ay napakalaking tulong sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Sapagat ang shipyard na ito ay gumagawa ng mga missile boats. Kaya napakalaking tulong ito sa Pilipinas upang madefensahan ang ating mga teritoryo sa mga nag-aangkin nito. Kaya dahil sa binigay na ito ng Israel, meron ng kakayahan ngayon ang Pilipinas na gumawa ng ating sariling missiles. At maliban sa mga bagay na ito ay marami pang mga ibinigay ang Israel na tulong sa Pilipinas. Nagbigay ito
ng air surveillance radars at maging ang Philippine Navy ay binigyan din ng radar system at electro-optics. Kaya hindi na rin kulelat ngayon ang Pilipinas dahil sa mga kagamitang ito. Meron na rin tayong Navy missile boat na nagkakahalaga lang naman ng 10 bilyong piso. Ang mga bagay na ito ay napakalaking tulong upang ma-improve ang defense capabilities ng Pilipinas. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon ay napakainit ng sitwasyon sa West Philippine Sea dahil maraming mga bansa ang umaangkin sa mga isla na inaangkin din nating mga Pilipino. Alam natin na sa ating panahon ngayon ay may bansa na bumubuli sa Pilipinas. At kahit na meron na tayong mga bagay na pangdepensa sa ating mga teritoryo o sa gawa ng pambubuli ng ibang mga bansa, ay dinadaan pa rin natin ito sa diplomatikong pamamaraan. Ibig sabihin, gagamitin lamang ito kung kinakailangan. Kaya nga sinasabi na defense system. Ang mga bagay na ito na ating nabanggit, gaya ng tangke, ng air defense system, ito ay kabilang sa tinatawag na hardware. At meron pang isang mahalagang agreement ang Pilipinas at Israel. Ito ay ang strategy. Kabilang nito ang mga military exercises. Halos lahat ng bansa sa buong mundo ay merong mga allied countries. At isa sa mga agreement nito ay ang pagkakaroon ng military exercises. Gaya ng ating nabanggit kanina na nangangailangan ito ng malaking budget. At ang mga equipment na gagamitin. Ito ay upang mapataas pa ang antas ng mga military ng bawat bansa at isa rito ang exercises na ginagawa ng Israel at ang Pilipinas. Katunayan, kapag merong exercises na ginagawa ang bawat allied nation, merong mga bansa na nagre-react dito na hindi nila allied. Gaya na lang ng ginagawang military exercise ng Pilipinas at ng US, Pilipinas at ng India, Pilipinas at ng Australia ay nagre-react dito ang China. Kasi nga, ang military exercise ng bawat allied countries ay napakalaking bagay. Dahil dito ay naipapakita sa buong mundo na maganda ang ugnayan ng dalawang bansang ito. At dahil dito, merong mga bansa na gumagawa ng pambubuli sa isang bansa ay napipigilan ito dahil sa ginagawang military exercises. Isa riyan ang military exercises ng Philippines at ng Israel. Maraming mga kalaban na bansa ang napapakalma sa pamamagitan ng military exercises, tulad ng pagkakaibigan ng Israel at ng US. Kung wala ito, tiyak ay marami ng mga bansa ang umatake sa Israel at ito rin ang nangyayari sa Taiwan. Kung wala itong mga allied country at military exercises sa ibang mga bansa, ay matagal na itong tinake over ng China. Gayon din ang Pilipinas. Kung wala lang tayong mga allied country na malalakas na bansa gaya ng India, ng Amerika at Israel, ay matagal na rin tayong nilusob ng China. Noong merong isang barko ng Pilipinas na binomba ng tubig ng China, diplomatic pa rin ang nais ng Pilipinas. Subalit nang bumisita ang warship ng India sa Pilipinas, ay napakalma nito ang China. Dahil nga, malaking bagay ang military exercises ng bawat bansa. Ito ang magagandang bagay na ating na-benefits sa pagiging kaibigan sa Israel. Ikaw kaibigan, maliban sa mga bagay na ating nabanggit sa videong ito, ano pa ang mga bagay na inyong nalalaman tungkol sa Israel at Pilipinas? Ibahagi ang inyong opinyon at nalalaman at malugod ko po itong babasahin. Hanggang dito na lang ang videong ito. Maraming salamat sa panunood. May God bless you and thank you so much for watching. May God bless you. Goodbye.